Exodo Kapitulo 7. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Paraon at ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Lahat ng sabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron. Siya naman ang magsasabi sa Paraon na payagan na kayong umalis ng Ehipto. Ngunit patitigasin ko ang puso ng Paraon at gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Ehipto ay hindi siya makikinig sa inyo. Kung magkagayon, ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang aking mga hukbo, ang aking bayan, ang mga Israelita. Makikilala ng mga Ehipsyon na ako si Yahweh kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay at inilabas ko na sa Ehipto ang mga Israelita. At ginawa niya nina Moises at Aaron ang lahat ng iniutos ni Yahweh. 80 taon si Moises at 83 naman si Aaron na makipag-usap sila sa Paraon. Sinabi pa ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Kapag sinabi sa inyo ng Paraon na magpakita kayo ng kababalaghan bilang katunayan ng pagkasugo ko sa inyo, sabihin mo kay Aaron na ihagis ang kanyang tungkod sa harapan ng Paraon at magiging ahas iyon." Nagpunta nga sila sa Paraon tulad ng sinabi ni Yahweh. Pagdating doon, inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harapan ng Paraon at ng mga tauhan nito. At naging ahas nga ang tungkod, kaya ipinatawag ng Paraon ang mga matatalinong tao at mga salamangkero at sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan ay ipinagaya ang ginawa ni Aaron. Inihagis nila sa lupa ang kanilang mga tungkod at naging ahas din. Ngunit ang mga ito'y nilulon ng tungkod ni Aaron. Gayunman nagmatigas pa rin ang Paraon at hindi nakinig kina Moises at Aaron gaya ng sinabi ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Nagmamatigas ang Paraon, ayaw pa rin paalisin ang mga Israelita. Kaya bukas ng umaga, dalhin mo ang tungkod na naging ahas at hintayin mo ang Paraon pagpunta niya sa tabing ilog. Sabihin mo sa kanya ang ganito, pinapunta ko rito ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, upang sabihin sa iyo na payagan mong umalis ang kanyang bayang Israel at sumamba sa kanya sa ilang. Hanggang ngayon ay ayaw mo pa ring sumunod. Ngunit tiyak nakikilalanin mo si Yahweh sa pamamagitan nitong gagawin niya. Tingnan mo, ihahampas ko sa ilog Nilo ang tungkod na ito at magiging dugo ang tubig at mamamatay ang mga isda dahil dito babaho ang ilog at hindi maiinom ng mga Ehipsyo ang tubig nito." Idinugtong pa ni Yahweh, "Pagkatapos sabihin mo kay Aaron na itaas ang kanyang tungkod at sumpain ang lahat ng tubig sa Ehipto. Ang lahat ng tubig sa mga ilog, kanal at lawa ay magiging dugo, pati ang nasa mga batya at tapayan." Ginawa ni na Moises at Aaron ang iniutos sa kanila ni Yahweh. Sa harapan ng Paraon at ng mga tauhan nito ay inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo nga ang tubig. Namatay ang mga isda at bumaho ang ilog, kaya hindi mainom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Naging dugo rin ang lahat ng tubig sa buong Ehipto. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkerong Ehipsyo sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan, kaya't lalong nagmatigas ang Paraon. Ayaw pa rin niyang pakinggan sina Moises at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang ginawa nila ay hindi pinansin ng Paraon. Umuwi na lang ito sa palasyo. Samantala, ang mga Ehipsyo ay humukay sa tabing ilog upang kumuha ng inumin sapagkat hindi nila mainom ang tubig sa ilog. At lumipas ang 7 araw mula nang hampasin ni Yahweh ang tubig.